Via Zoom, makakasama na natin si Attorney Ayin Dream Aplaska, Attorney for Legal Division, Regional Adjudication Branch 6. Pag-uusapan natin mula sa Human Settlements Adjudication Commission. Paano tayo magpoprotesta pag meron tayong hindi gusto sa mga na-elect natin. Ma'am, maganda umaga po, Attorney. Good morning po, ma'am. Okay, diretso na tayo dun sa pag-uusapan natin itong mga eleksyon ng mga homeowner. Ayan, paano daw yung pagpoprotesta dyan sa mga kunwari hindi natin nagustuhan yung paano ba? Okay, ano po ba po tong HOA election protest or contest? So, based po sa aming NBank Resolution number 8, ito po yung promulgating the rules or procedure of the Human Settlements Adjudication Commission. It refers po sa kahit anong controversy or disputes during the conduct ng homeowners election. Mm-hmm. So, itong homeowners election po, para may background lang yung mga nakikinig sa atin, ito po yung time i-elect yung Homeowners Association na kanilang Board of Directors for the Homeowners Association. That is according to their bylaws. So, usually po, nag-hold sila ng regular elections on the date or schedule na kanilang bylaws. So, kung may reklamo po sila doon, like sa irregularity or kahit anong reklamo po, pwede nila yung i-file as election protest. Okay. Ano ba? Paano ba yon, Attorney? Dapat during the conduct ba o pwede kahit after na isinagawa yung election? Actually po, pag magpa-file sila ng election protest, kagaya po ng ibang cases namin dito sa HSAC, magpa-file sila ng kanilang complaint. At nakalagay doon sa aming rules or procedure na yung complainant dapat i-state niya na yung case niya was filed 20 calendar days from receipt ng resolution ng controversy by the election committee. Kasi po, before sila mag-file sa amin dito sa HSAC, dapat muna pumunta sila sa committee ng kanilang HOA na yun yung nagre-resolve muna ng kanilang issue. So pag walang amicable settlement, yun po, magre-resolve yung election committee, then yun na, mag-file sila sa amin. Ayun. However, if there's none of that, wala pong resolution, pwede po silang mag-file within 20 calendar days from the date of the election or the date of proclamation po. Ayun. So, pwede naman pala. Ano ba usually nagiging problema at pinoprotesta dun sa mga nangyayaring eleksyon ng mga homeowner? Yung complaint po nila, yung involved madalas dito, yung title or yung claim nila sa any elective office sa Homeowners Association. Pwede din kini-question nila yung validation ng proxies. Ibig sabihin, kung yung homeowner hindi makapunta, tapos merong proxy ng mag-vote for that person, or yung manner and validity ng elections mismo, pwede din nilang question yung qualification or disqualification of candidates. Or pwede din nila pong i-question yung proclamation of winner or assumption to the office ng halimbawa ng directors, trustees, or other officers po elected ng members ng Homeowners Association. Ayun. Bakit ba kailangan pa ng mga eleksyon ng mga homeowners natin? Di ba pwedeng, mga magkakapit-bahay tayo, halika na, ito yung gagawin natin. Kailangan po yun para ma-manage yung kanilang, yung mga homeowners. Isa pa po, pag sila po ay nagkakaroon ng isang homeowners association or nag-i-elect ng kanilang mga elective officials dyan, ina-exercise po nila yung right nila na mag-participate or mag-vote or maging eligible po for any elective or appointive office of the association. But of course, dapat po qualified sila under sa bylaws nila. And another reason po is yung right din nila to participate in association meetings or ito nga po, elections, referenda, as long as na bonafide the member po sila ng kanilang homeowners association. Okay. Teka, may tanong tayo, attorney, from Aurora de Guzman Baelio. Good morning po, attorney. Ang tanong ko po, ano po pagkakaiba ng election quorum sa regular quorum sa GM at ano po ang basis
ng election quorum? Pangalawang tanong niya, pwede po ba magtawag ang election committee ng election of board of directors base sa clamor lamang ng mga attendee sa general membership meeting at hindi na susundin ang procedure ng election bylaws? Okay. Yung So una kasi munang po, basta question, attorney. mm. Ah, bali po basta, about siya po sa HOA, babalik po tayo sa kanilang, bylaws. At itong bylaws po kasi sinasubmit po nila 'to sa Department of Human Settlements and Urban Development. So kung anong nakalagay po dun, kung kailan sila magkakaroon ng regular election, yun po Mm-mm. yung susundin nila. Mm-mm. Tapos, halimbawa meron na po silang HOA, hindi na po 'to yung bago lang. Okay. So under po yan sa kanilang bylaws, puwede pong magkaroon ng yung interim or temporary board na within 6 months, diyan sila po magkakaroon ng kanilang election. That is also po Mm. provided sa kanilang bylaws na Oo. in-approve ng Aha. ano po, ng Okay. DHSUD. So sa madaling sabi, hindi pwede na lumabas doon sa procedure ng election bylaws, attorney. Yes po. Yes Okay. po, So tama. hindi pwede magtatawag-tawag ka lang tapos hindi ka sumusunod doon sa bylaws. Yes po. O yun naman daw pagkakaiba ng election quorum sa regular quorum. Ano naman yung basis ng election quorum? Actually po yung, quorum nila, yung sinasabi kanina GM, yung general GM. meeting. Mm-mm. Oo, yung sa general meeting, usually po kasi sa port ko naka-try ako na mag-join diyan. Usually yung 'pag quorum kung ano lang yung majority of, number of, attendees na nandoon sa Mhm. kanilang general meeting, yun po yung Aha. quorum nila. Mm. However, when it comes po sa election is based po yun sa number of, homeowners, na nasa listahan po nila as Aha. members of the homeowners association. Oh, okay. So, kung ano yung nakalagay doon din sa kanilang ano, parang ano ba yun, may Yes mga po. charter din ba sila, gano'n? Kasi po meron yan dalawa, eh. Meron silang Articles of Incorporation at Mm. meron po silang bylaws. Okay, sige. So, ano pa yung mga ano na, eto may karagdagan tayong tanong, medyo ano 'to, malayo-layo. Sabi niya, magtatanong lang daw siya, saan ba dapat daw ang registration ng homeowners? Sa HL URB pa rin ba? O may iba ng paraan para makapag-register sila? Okay. So sa ngayon po, yung registration is nasa Department of Human Settlements and Urban Development. So yan yun pong DHSUD na Mm. sinasabi ko kanina. Tapos, meron din po kasing mga HOA noon na previously registered with the Home Mm. Guarantee Corporation or pwede din po silang mag-register sa Securities and Exchange Commission or sa SEC. Okay. So sa SEC at saka sa, pakiulit nga po. Home Guarantee Corporation po. Okay. O yun. Doon po ang pwede lang magpa-register ng kanilang asosasyon. Attorney, eto may pahabol pa na tanong sa atin. Hi po, magtatanong lang po sana, paano po yung mga miyembro na hindi po nakakapagbayad ng monthly dues ng kanilang association na declare na po na delinquent at may sanction na rin po pero hindi pa rin po nagbabayad, malaki na po ang utang, hindi po ito related dun sa eleksyon ano pero dahil miyembro siya ng asosasyon. Okay, kung ganyan po, siguro i-settle na po muna nila yan sa kanilang homeowner association. Doon po muna sila diretso at i-settle po yan bago Mhm. po sila pumunta sa aming opisina or mag-file po ng reklamo. Oo, pero mukhang hindi na nasisettle, attorney, kasi galing kay Orke Ariam 'to ano, kasi yun na nga, na-declare na raw po pero hanggang ngayon hindi pa nagbabayad. So ibig sabihin talagang hindi na siya ayaw niya talaga magbayad o walang ibabayad pero hindi nagbabayad. Ah, So paano 'yon? so Talagang kung pwede ganun na po, idiretso. depende po yan sa HOA kung kakasuhan nila or sila-sila na lang po yung settle. O paano kakasuhan 'yon, attorney? Pag hindi nagbabayad, hindi ba pwedeng alis na lang siya do'n sa asosasyon o dahil hindi siya nagbabayad o pwede pa rin siyang kasuhan?
pwede po siyang kasuhan. Iba naman po yon sa election protest or contest na Mm. pinag-uusapan natin ngayon. Pero pwede po siyang kasuhan sa amin din pong ahensya. Isa po yan sa aming mga jurisdictions. So, Ayun. pwede po siyang tumawag sa region po or regional office po namin kung saan po sila nakatira. Mhm. Balikan natin nga yung eleksyon, attorney. Ano ba 'yon? Lahat ng mga sino mga puwedeng mag-participate diyan sa election na 'yan, attorney? Okay, so during po ng election, syempre lahat po ng homeowner na member po ng Homeowners Association. Mm, So lahat mm. po na under the law na tinatawag na homeowner ay pwede pong mag-participate. Mhm, okey. Pero 'yun nga sabi mo kanina, attorney, yung proxy, depende pa rin ano? Yes po. Oo, pero importante po sana yung member talaga para wala pong problema. Oo, oo, oo. Kasi pag-uusapan pa kung magiging okay yung proxy o hindi, 'di ba? Yes po. Okay. Anyway, attorney, ano pa yung mga puwede nating idagdag dun sa mga nakikinig sa atin na hindi natin naitanong tungkol dito sa Okay mga po. election protest na ito? Gusto ko lang po i-share din kung paano nila i-file yung kanilang election protest before sa aming ahensya. Kasi medyo kakaiba po ito compare sa ibang mga cases like sa Mm. real estate management or Mm. reklamo mismo sa COA. Mm, So sa mm. pag-file po nila ng complaint sa aming office, kagaya ng ibang complaint, kagaya ng ibang reklamo, pwede nilang gamitin yung complaint form namin Mm. na proforma. Pwede nilang i-accomplish yun manually or i-download nila from our website. Mhm. However, if meron po silang abogado na magre-represent sa kanila, pwede nilang i-request yun na mag-draft ng complaint para sa kanila. And Aha. attached po doon, kailangan merong verification and certification against forum shopping. This means po na yung complainant is nabasa niya and yung complaint niya and yung allegations na nandun ay totoo and correct. Tapos hindi po siya nag-commence ng Mm. any other action sa ibang venue or sa ibang korte. Mhm. And so nasabi ko na po kanina na dapat yung election protest nakalagay doon sa complaint nila, nakastate na na-file siya within 20 calendar days Mhm. from receipt of the resolution ng controversy ng election committee. Kung wala Mhm. nun, then 20 days from the date ng election or date of the proclamation. At Mm. tatandaan po nila na ito pong yung election protest, hindi po kami nagre-require of submission of position paper. Mhm. Itong position paper po, ito po yung presentation of the arguments ng parties about sa issue. So dahil hindi na po yun nire-require, so Aha. best po na yung complainant as well as yung respondent, i-attach na po nila lahat ng supporting documents doon pa lang sa kanilang complaint or answer. Para po Ay na ma-resolve ng maayos ng regional adjudicator po namin. ayun, okay. Attorney, wala na tayong masyadong oras pero yung iyong mensahe dun sa mga nakikinig bago ka magpaalam? Okay, una-una po sa lahat, maraming salamat sa Radyo Pilipinas and ini-invite ko po yung mga listeners natin and viewers na if you have any other questions na hindi po na-address ngayon sa segment na to, pwede po sila mag-email sa Public Affairs Division namin sa info@hsac.gov.ph at pwede po din nilang bisitahin yung aming FB page at yung website namin na hsac.gov.ph and gusto ko lang po sabihin na yung Regional Adjudication Branch dito sa Region 6 po, may bago ng office location sa AMK Building, General Luna Street, Iloilo City. So yun lang po and Ayun. maraming salamat. Ayun, maraming salamat kay Attorney Ayin Dream D. Aplaska ng Human Settlements Adjudication Commission.